watch out po. Mukhang palapit na po ng palapit din ang ating break free. Ayan, standby ka lang, no? Siyempre, pinapangunahan ko na yung announcement. Pero kasi mas maganda, ano ka na, no? Kumbaga, naka-ready ka na, ha? O, malay mo, next month, may break free. So, dapat maka-attend po kayo, ha? So, napakagandang training. It's a 2 days training po. Nandun po lahat ng BODs. Nandun po ang mga diamonds. So, kung ikaw yung tipo ng tao na sana may mag-train sa akin na nandun sila lahat, tapos lahat ng effort nila, lahat ng knowledge nila, lahat ng secrets nila, isi-share nila doon sa 2 days training. So, break free po. Sa mga naka-attend na dyan, paki-comment naman. So, you must attend break free, no? Kumbaga, ano nga, no? Ang kasabihan nga dyan, hindi ka pa full blast sa IM pag hindi ka nag-break free. Iba pa rin pagka nag-break free ka. Yan ang isa yan sa mga secret na mga top earners sa company natin. Okay? So, ang topic po natin, ang question po na masasagot sa ating ngayong gabi ay ito yung isa sa kumbaga madalas natatanong. Ano ba ang gagawin ko para mapatakbo ko yung negosyo ko sa IM? Ano ba yung gagawin ko every day? Kasi minsan, di ba, there's a lot of things na pwedeng gawin. Pero ano ba yung, if there's one thing, kung merong isang bagay lang na dapat kong gawin para magtagumpay ako sa IM, ano ba yun? Especially sa mga bago, no? Actually, kahit matagal ka na. Kahit matagal ka na, ito pa rin yung gagawin mo pa rin. Sige nga, gusto ko nga pong makita yung opinion nyo. Sa dami ng ginagawa sa negosyo natin, di ba? Pwede ka magbenta, mag-online marketing, at kung ano-ano pa. No? Pwede ka mag-mentoring ng tao mo. Pero, if there's one thing, okay, ito po yung pundasyon ng training natin ngayong gabi. Ngayong gabi, madidiscover mo yung isang bagay na dapat ginagawa mo every single day. Exciting ba? Excited ba kayo doon? So, paki-type nga dyan, no? Ano yung hula nyo? If there's one thing, kung merong isang bagay na makalimutan ko man ng iba, no? Pero ito hindi ko pwedeng kalimutan talaga. Sige nga, paki-type nga po. Anong hula nyo? Kasi ito talaga yung kumbaga sa ito yung pundasyon ng pagpapatakbo ng negosyo mo sa IM. So, at least, no, parang hindi ka tawag dito, parang confused, no? Ano ba gagawin ko everyday? Sige nga, paki-type. Syempre kasama na doon, sabi ng iba mag-pray, okay? Pero sa operation ng business natin, no? Ayan, may mga sumasagot. IM5, training, be consistent. Lahat po yan tama. Pero if there's one thing, especially sa bago, actually kahit luma ka na, ito pa rin ang gagawin mo talaga, that is, would you like to know? That is prospecting. Ayan. Pakitype nga po dyan, prospecting everyday. Pakitype nga po. Kasi wala po kayong pepresentan, wala po kayong i-invite, wala po kayong mabebentahan, wala rin po kayong mafa-follow up pag wala kayong prospect. Okay? So pakitype po, prospecting everyday. Yan po, no? Kumbaga kaya sa mga nalilito pa dito, ano bang gagawin ko everyday para masabi ko na ginagawa ko yung negosyo ko? Prospecting everyday. Yan po talaga. Kahit malaki na yung grupo mo, prospecting everyday. Okay ba yon? Nasagot natin, ha? Yan, ha? Yan ang key. No? Kasi minsan, alam nyo po, the way lang para ikaw ay mapanghinaan sa negosyo natin, pag wala kang bagong prospect na kinakausap. Tandaan nyo po yan, ha? Na mas lalo kang nanghihina, no? Kapag ikaw ay walang kinakausap na bagong prospect. And one of the mistake din, no, na nagagawa ng mga bago, yung prospect nila 2 years ago, yung prospect nila last year, yun pa rin ngayon. So, hindi na dadagdagan. And that is why
kumbaga sa ano, sabi nga nila 'no, na-invite ko na lahat, inalok ko na lahat, pero, yun nga 'no, kumbaga parang nahihirapan sila. Now, the thing is kailangan mo kasi yung dagdagan, okay? And good news 'no, alam niyo po kahit na may, maniwala sa mga kakilala mo, that's good. Kung sakaling wala masyado, okay lang din yon. Eventually kasi maniniwala din naman 'yan kapagka nakakakita na ng results sa'yo. So, ang key is kailangan tuloy-tuloy ka nagdadagdag. Okay po? Yan ang ginagawa ng ating mga top mentors. Up to now, so they keep on inviting, prospecting, they keep on building relationship, building network sa mga hindi pa nila kakilala. Okay po? So, yan po ang key. Isa po sa sikreto ng mga top mentors natin, especially mga diamond, hindi humihinto sa prospecting. Okay ba yon? So, wag tayong hihinto sa prospecting. Is that a deal? Paki-type nga po diyan, deal. No, kasi minsan yan yung nagiging challenge. So, I have a question, I have a question. Nagdadagdag ka ba ng prospect dun sa ano mo, sa list mo? Do you add new prospect? Okay? O yung prospect mo before, yun pa rin. Okay? So simula ngayon, kailangan lagi tayong magdadagdag. Okay? Kasi yan ang topic natin ngayon. Alam nyo, minsan nakakaano, no? Kumbaga parang, although maganda naman ng mga iba't ibang information, pero alam mo, basic pa rin talaga ang pinaka magdadala sa'yo sa tagumpay. Okay? So, ano ba yung may experience natin? Bago natin pag-usapan ng IM5, ano ba ang ating mga may experience pag tayo po nagnegosyo na sa IM? So, meron pong 5 phases, no, na may experience mo pag negosyante ka na sa IM. Okay? So, kailangan alam mo to, kailangan na paghahandaan mo to, no? Number 1 po, kayo po ay mae-excite. Ayan, ha? So, excited ka, no, na nagawin yung negosyo natin, di ba? Alam mo yon? Kasi ang ganda ng business natin eh. Marami tayong natutulungan with regards to pag-i-start ng negosyo online. Kasi nga, 'di ba, yung iba magre-register ka pa ng product, 'di ba? Mag-MOQ ka pa, ang dami mo pang bibilihin, mag-iisip ka pa ng, alam mo 'yon, isip ka pa ng name, gagawa ka pa ng website, o supplier, stocks, warehouse, 'di ba? O yung delivery. So, lahat kasi yan pinagaan na ni IM. So, that is why marami nagbe-business sa IM kasi nakita nila, oh, wala na masyadong sakit sa ulo. 'Di ba? So, makakapag-start ka kahit part-time ka. O, kahit may trabaho po pwede. O kaya kahit may negosyo na, okay pa rin. Okay? So, now, pero, ano nga ba yung may experience natin? So, tayo po ay mai-excite. Ha? Ayan. So, maybe some of you nandito, no? So, okay po yan. Pero may phases kasi, no? Ibig sabihin, may mga mararamdaman ka rin na iba pa. So, ano pa yon? May mga disappointment. Saan? Sa maraming bagay. Sa maraming bagay, ikaw makaka-discover niya, no? Minsan pati sa prospect, minsan pati sa grupo, maraming disappointment. Pero I just want you to know that is normal. Okay? So ano pa yung, ito pinakamahirap sa lahat. Kapag ikaw po ay nagnegosyo na, ito ang pinaka part na talagang masusubukan ka. Alam nyo ba, karamihan ng diamond, nagkaroon sila ng feeling na yung tinatawag na parang, parang gusto ko na rin sumuko. Di ba? So, pero, hindi nila tinuloy. So, nakaka-experience din tayo niyan, no? Hopefully, pag yan naramdaman mo, I just want you to know that is normal. Actually, most of the time, kapag nakakaramdam ka niyan, ibig sabihin, palapit ka ng palapit sa mga gusto mo. Okay? The critical point of quitting. Yan na yung tutuloy ba ako? Hindi. Tutuloy ba ako? Hindi. Ayan, ha? Yan yung third phase. Yung pang-apat, yung growth. Now you realize na yung mga pagsubok na dinadaanan mo pala ay may mga lesson ka palang kailangan matutunan doon. Okay? So, lahat po yan, no, marirealize mo na lang, oo nga, no, kaya pala, ba't kailangan akong dumaan sa mga challenges? Yun pala, para maging matibay ka. Okay? Kasi wala naman nagtatagumpay na hindi matibay, no? So, kaya po sa mga dumadaan
at dadaan pa lang, no, sa pagsubok ng pagnenegosyo sa IM. Okay? Hindi ko po sinasabi na kapag negosyo ko sa IM, ang dami palang pagsubok. Kahit anong business pasukin mo, marami talagang pagsubok. So that's normal. But I just want you to know that is normal and dun ka matututo. Okay? So may lesson po dyan. Sa problem mo ngayon, sa negosyo mo, may lesson ka kailangan matutunan dyan. Dyan po kayo mag-grow. Ngayon, ang panglima, yung tinatawag na financial freedom. Dahil natuto ka na master mo ng emosyon mo, 'di ba? Na master mo ng sarili mo. Yan ngayon, yang lesson na yan na magdadala sa iyo dun sa financial freedom na gusto mo. So again, we have five phases in business. Mae-excite ka dito, may mga disappointment kang dadaanan, may mga time na gusto mo nang sumuko, pero matututo ka. The same time, after lahat ng, alam mo yon, sino dito nakaranas na kayo ng yung bagyo? Type nga dito, yes. Can you guys type yes? May naka-ano na ba kayo sa mga, kahit sa mga province, di ba? Normally, pag may bagyo, di ba talagang grabe, gabi pa lang, talagang ang lakas na. Madaling araw, ang lakas. Pati hangin, pati ulan, ang lakas. Pero pag nawala na yung bagyo, eto parati to, I'm not sure kung napapansin nyo. Every time na mawawala yung bagyo, you know, ano yung itsura ng langit? It's always a better day. It's always na ang ganda-ganda ng araw. Ang, alam mo yun, ang iba yung sikat ng araw. It's a perfect day. Okay? So ganun po no sa pagnenegosyo pagkatapos ng maraming pagsubok, pagkatapos ng maraming bagyo sa negosyo mo. After nun, dun lalaki yung grupo mo. After nun, dun lalaki ang income mo. After nun, dun dadami ang customer mo. So, that is why quitting is not an option. No? So, financial freedom. Okay? So, yan po. Yung 5 na yan, no? Yung 5 po na yan ang dinadaanan natin. Okay? So, pero hindi pa yun yung topic natin. Yan. So, unahan na po natin, no? Ito po yung unang topic natin. Prospecting. Nabanggit ko kanina to, no? Prospecting every day. Yeah? Prospecting every day is the key. No, lalo na sa mga bago ha, wag po kayong hihinto sa pag-a-add ng prospect. Okay? So back to basic tayo. So para kayong nangingisda. Kapag kayo po ay nangingisda, saan kayo nangingisda? Okay? Kayo ba ay pumupunta sa swimming pool tapos ilalagay niyo doon yung panghuli niyo ng isda? Oh. Ano po sagot niyo doon, 'di ba? Normally, syempre wala po isda doon, 'di ba? Baka pagkahila mo mga tao lumabas diyan, 'di ba? So, hindi ka diyan mangingisda. Bakit ka diyan hindi mangingisda? Kasi walang isda diyan. So, saan ka mangingisda? Kung saan maraming isda. O, napakasimple lang, 'di ba? Napakasimple lang. So, kung mamomrospect ka kung saan maraming tao. Pero, uunahan ko na po kayo. Wag niyo pong kakalimutan yung mga kakilala nyo. Okay? Yung mga meron ka ng relationship, kailangan ma-inform mo sila na yung negosyong ginagawa mo, alam nila. No? Kailangan malaman nila na nag-IM ka o meron ka ino-offer na product, 'di ba? Kasi ang pinakamasakit, ito true story to. May kakilala ko, yung kamag-anak niya na-invite sa IM. Baka may makaka-relate dito. baka may nangyari na rin ba 'to sa inyo? Yung mag-anak niya na-invite sa IM, nag-join. Okay? Sa iba, no? Hindi sa kanya. Ang inavail, Jade. Okay? Jade pa yung mga inavail. Hindi po isang Jade, maraming Jade. Okay? So, anyway, nangyayari po yung gano'n, no? Kaya wag kayong magja-judge with regards to our business. No? Kasi minsan yung iba po, ayokong invite si tita kasi mukhang mayaman na siya, si tito mukhang tamad, 'di ba? Si mukhang walang pera. Wag po kayong magja-judge. You will never know. Kasi kaya nga tayo agent of hope. So we give hope to people, 'di ba? Ibig sabihin, yung mga tao na kahit na walang-wala sila, kung willing naman yung gumawa ng paraan para sa pangkapital nila, alam mo, madalas yan yung tumotodo.
Okay? So, wag natin i-judge. Ang trabaho lang talaga natin is to share. So, it's up to the other person kung yung shinare natin, i-accept niya or hindi. So, wala na tayo doon, no? Trabaho lang natin is to share. Okay? Kaya po, para hindi po kayo matulad doon, yung mga kakilala nyo, i-inform nyo na about IM para in case malaman man nila someday yan, o di pwede silang bumalik po sa inyo, no? Pwede pong sa inyo pa rin mag-dealer. Okay? So, with regards to prospecting, marami naman ang sumusuko. No? Ibig sabihin, ang dami ko nang nakausap, ang dami ko nang naalok, di ba? Pero Mentor TJ, talagang very challenging talaga. Well, the answer is yes. No? Kasi kung madali pong umasenso, marami na pong umasenso. No? So talagang po yan, nakadesign talaga yan na may mga pagsubok ang dadaanan. Pero, eto po, gusto ko pong sabihin sa inyo itong story na to. No? Merong isang mga group of scientists. No? Ang ginawa nila, naglagay sila ng isang malaking isda at isang maliit. So paglagay nila nung mga isda na yan, yung dalawa na yan, automatic yung malaking isda tumakbo agad, no? Kumbaga lumangoy siya agad. Tumakbo, no? Sa tubig tumakbo. Okay, so lumangoy siya agad tapos kinain niya agad yung maliit. So, ang ginawa nila, this time, no? Kasi every time naglalagay sila ng isdang maliit, kinakain ng malaki. Pero this time, ang ginawa nila, nilagyan nila ng harang na glass, transparent na glass. Okay? So nilagay nila sa aquarium, tapos yung may harang na glass, nilagay din nila. Tapos yung maliit, nilagay nila sa kabila. Yung malaking isda, nilagay nila sa kabila. So automatic, pagka-drop nila dun sa mga isda na yan, automatic yung malaking isda, lumangoy ulit. No? Lumangoy siya. And then, trying to eat yung maliit na isda. And you know what happened? Dahil nga may transparent na glass, syempre hindi niya maalam yun, di ba? So nauntog siya. yung nguso niya nasubsob doon sa glass. And lalayo siya ulit and then he will still try to eat yung maliit na isda. And every time na tinatry niyang kainin, lagi siya nauuntog sa glass. And to the point na na-realize nitong malaking isda na it's impossible kumakain kasi lagi ako nauuntog. And nung huminto na pong umatake yung malaking isda, you know what they do? Tinanggal nila yung transparent na glass. And they swim, no? Itong malaki at maliit na isda. Never kahit isang beses nag-try kainin ng malaking isda yung maliit. Okay? Pero ito yung key. Ito yung key lesson dito. Alam mo ba, isang try na lang, makukuha na ng malaking isda yung gusto niya. Isang try na lang, 'di ba? Makukuha niya na yung pangarap niya. Okay? Now, anong lesson dito sa negosyo natin? Sometimes ganun tayo. Kapag maraming beses tayo na-reject, maraming beses kayo na Indian, minsan nasiset na yung mind mo na parang, siguro hindi para sa akin to. Siguro ang hirap talaga nito. 'Di ba? Siguro wala talagang walang tamang leader na makukuha ko. And because of that, you know, ano yung nagiging action natin? Madalas ang nagiging action natin is, ayoko na, hindi na ako mag-invite. Pero ang totoo, most of the time, isang try mo na lang ulit eh. Opo, totoo po yan. Nangyari po yung ganyan. May mga mentors tayo na yung halos nawawala na sila ng gana. Tapos nung nakapag-invite sila, may agilis silang nakuha. Minsan, one more try. Kaya, lagi kang ganun, one more try. Ayan. Pelikula ba yun? Di ba may ganun pelikula, di ba? One more chance ba yun, no? So, one more try lagi. Sige, try ko another one. Another one. O yun, music din yun Another one. Okay? So, yan, keep going, no? So, one more try lagi. One more try. One more try. Kasi you will never know. Baka mamaya, yung nasa paligid mo lang, yan na pala yung matagal mo nang inaantay na leader. Di ba? Baka mamaya, nasa bahay nyo lang, no? Baka mag-anak mo pala. O, bago mong na-meet. So, never stop prospecting. So, sa pagpo-prospect po, no emotions tayo on the outcome. Kaya po tayo minsan apektuhan, masyado tayong emosyonal. Pag may sumali, sobrang saya mo. Pag nakabenta ka, sobrang saya mo.
Pag na-reject ka, ang lungkot mo. 'Di ba? So, you might as well, no emotions on the outcome. So, sumali o hindi, bumili o hindi, yung neutral na emosyon mo. Okay? So, kasi pagka masyadong mataas yung expectation mo agad, na gusto mo agad etong kausap mo, bumili agad, sometimes, ang nangyayari po, pagka hindi nangyari gusto mo, you get disappointed. Okay? So, kaya the best is no emotions on the outcome. So, tignan nyo po yung point of view na yan, no? Para at least hindi po kayo, tawag dito, maapektuhan in case may mga hindi kayo napa-join. No? Kasama po yan sa negosyo natin. Normal po yan, ha? Huwag nyo pong iisipin na lahat ng tao dapat maniwala sa'yo. Sabi nga ni Press AM, di ba? Huwag ka magagalit sa mga taong nagre-reject sa'yo. Ha? Kasi kasama yan, no? Kasama yan sa negosyong ginagawa natin. So it's a numbers game, mga kapatid, ha? It's a numbers game. The more entry you send, the more chances of winning. Okay? So ano ibig sabihin nito? Timing is everything. Kahit gaano kaganda yung in-offer natin, which is maganda yung in-offer natin, di ba? Lalo na sa, ang category kasi natin sa health. Napakaraming tao ang struggling sa kanilang kalusugan. Napakaraming tao ang mababa ang immune system. Di ba? They're not confident sa kanilang kalusugan. Kaya pa nagkasakit sila, kinakabahan sila. Di ba? Nai-stress sila. Di ba? So, kasi syempre, maraming tao, mga high blood, diabetic, di ba? Sa family nga ng minsan, sa isang family, marami nagkaka-cancer sa kanila. So, ang ganda ng ginagawa natin kasi marami tayong natutulungan with their health. Di ba? Kasi nabuboost natin yung immune system nila. No? Hindi po tayo gamot. Yung produkto natin, hindi gamot. Ang nagagawa nito, nabuboost yung immune system. Ang immune system kasi may capacity na maitama kung ano yung mali sa katawan mo. Di ba? So, kaya the best po ang ating especially barley, no? So, timing is everything. So, tandaan nyo po yan, ha? Timing is everything. Kaya huwag kayong magja-judge. Kasi minsan may mga time na nagkataon, ito, leader na-intimidate ka i-invite. Kasi manager nyo siya. Pero nagkataon, ito palang kaharap mo, ito palang manager nyo, naghahanap ng second income. Di ba? So, ibig sabihin, yun yung, kumbaga, timing, no? May mga ganun po yan. May mga timingan po yan. So, kaya, pay attention po dyan. So, if you have 100 minutes, spend 1 minute to one person. Rather than yung buong 100 minutes mo, nilalagay mo sa isang tao lang. So, wag po, no? Kailangan po, marami kang nakakausap. Kaya nga, prospecting everyday ang natin, siguro kung makalimutan nyo lahat ng sasabihin ko ngayong gabi, pero isa lang ang ayokong kalimutan nyo. Prospecting everyday. Ha? So, yan po. So, pero of course, approach does matter, no? Kailangan marunong pa rin tayo mag-invite. So, marami pong klase ng ngayon, no, ng strategy para ma-promote yung negosyo natin. So, syempre, yan dyan yung mga matagal lang ginagawa, no? Yung nagtatawag, nagtitext, di ba? Nakikipag-meeting ka. Pero ngayon kasi, meron ng iba, no? Especially sa social media. So, meron po yung ikaw yung naghahanap ng prospect. Meron din naman yung prospect ang nagtatanong, paano yung IM? Paano sumali dyan? Interesado ako sa barley. Interesado ako sa product. May ganun din po. So, ang tawag po dyan is attraction marketing. Okay? So, sila yung lumalapit sa'yo. So, dito wag na tayo lumayo, no? Tingnan nyo na lang yung Facebook ng mga diamonds natin. Yun na lang, no? Kung ano man yung makikita mo sa wall nila, makikita mo, okay, ito pala yung ginagawa nila to attract more prospect. Okay? So, yun, kasama doon, syempre, yung mga lifestyle nila, yung mga natutunan nila, more mga positive, ganun. Kasi, nalaman po natin na ang tao, mas gusto nila sumama sa mga taong positive. Kasi yung panay post ka ng negative, panay post ka na parang may kaaway ka, gano'n. Mas maganda pa rin talaga yung meron kang positive vibe, no? Kaya yung iba, nagpo-post sila ng mga quotes, mga activity nila, mga lugar na pinuntahan nila. Ayan. So, maganda po yan, no? Maganda po yan to attract. Okay? So, meron pong warm, again, merong cold. Inform mo lahat ng iyong warm. So, yung cold, ibig sabihin po nun,
mga taong hindi mo pa kilala. Okay? So, kasi ito yung tanong, no? Ito yung tanong sa prospecting, sir. Magtatagumpay din ba ako sa IM kahit na wala ako masyadong kakilala? Yan ang magandang tanong, di ba? So, ito po gusto ko sabihin sa inyo. Ang prospecting po, it's a skill. Natututunan po yan. So, as long as willing ka matuto, wala po tayong pag-uusapan. Okay? So, meron pong tinatawag na know, like, and trust. Ayan. So, ito pong know, like, and trust na to, kaya hindi natin, kumbaga hindi natin sinasabi na huwag niyong kausapin yung mga kakilala nyo. Kumbaga, gusto natin i-approach nyo rin sila. And ang reason kung bakit, kasi kilala ka lang nila. So, meron ng relationship, no? Most of the time, meron ng trust, no? May tiwala na sila sa'yo. Okay? So, it's a numbers game. Okay, so, attract, connect, engage, and close. Ayan. So, ito yung attract. So, now, mamaya pag-uusapan natin yung sa mga kakilala mo, no? Kapag i-invite mo yung kakilala mo. So, sa attract, ito yung nagpo-post ka. Nagpo-post ka everyday. Maybe, kahit hindi po about IM, no? Kahit hindi about product. Pero, kasi ngayon, sa panahon natin, lahat tayo parang influencer na rin eh. Oh, di ba? Influencer ka na. Tignan mo nga yung itsura mo sa salamin. Mukha bang influencer? Okay? So, may mga tao na nagla-like, no? May mga nagfa-follow na sa'yo, may mga nagko-comment na sa'yo. So, para ka na ring influencer. Ayan, so pwede ka mag-post about yung sa family mo, di ba? O about sa personal life mo, yung mga personal development mo, mga natututunan mo, mga realization mo, mga inspiring quotes mo. So, ang content kasi, it attracts prospect. It attracts what kind of people na-attract dun sa post mo. So, if you always post negative things, I'm not saying pag nag-post ka niya ng isang beses, negative ka na. Hindi po yung ganun. Pero kung parati, no, if you always post negative things, marami rin magla-like dyan. Pero alam mo sino mga magla-like dyan? Yung mga taong negative din. Kasi yun yung gusto nila. So, you attract according sa content mo. Yun. Kaya pagka medyo maayos yung mga content mo, mga positive yan, yung mga nagla-like din yan, mga taong positive din. Katulad po ako, I'm a dog, cat and dog lover na. No? O, mahilig ako sa aso kasi. So, pag may mga nagpo-post ng aso, yun yung nilalike ko kasi mahilig ako sa aso. Gets nyo? Ayan. So, ibig sabihin, na-attract ako doon sa ganung post. So, ito yung kumbaga parang parang pangisda mo. Pag nangingisda ka, 'di ba, meron kayong hinahagis, no? Ganun yun, no? Yun yung bulate, no? May mga bulate silang nilalagay doon. Ito yung pangisda mo rin ng mga prospect. Okay? So, ang iyong content. So, engage. Ayan, ito na. Ito, maganda to. So, by the way, singit ko lang. Bukod po sa mga nagiging friends nyo, maganda rin na mapili mo sino yung mga tao na gusto mong maging friends. Kaya maganda rin po talaga na nag-a-add din kayo. Pero piliin nyo po yung mga quality din na tao. Para sa mga post mo, makakakita nung post mo, mga quality din na tao na kumbaga sa medyo na pre-qualify mo na rin. So, yun yung mga mahilig sa second income, mahilig sa pagkakakitaan, mga taong positive. So, may mga groups po yan. Salihan mo yon, mag-engage ka doon, mag-comment ka doon, i-add mo sila doon para dumami yung kakilala mong kaparehas mo. Okay? So, okay ba yon? So, para pagka nagma-my day ka, nagpo-post ka, sila yung mga taong nakakakita ng post mo. Okay? So, what is engage? Ayan. So, etong engage naman is, makikita nyo naman dito, nakalagay, What do you think about this? Like if you agree, caption this, say yes if you agree. So, ito yung mga engage example, na kapag ka nag-post ka, it is like you are inviting them to comment on your post or what can you say about this, Kasi the more na merong engagement yung post mo, especially sa social media, the more po na marami nakakakita nito. Okay? So, yan po yung engage. Yan. So, pwede rin ikaw yung mag-comment. Ito yung genius, I agree, di ba? Or happy birthday, ayan. So, yan yung way to connect. Actually, ang pagko-comment, isa rin sa best way to follow up. Ayan, ha? Diba? Kapag meron kang natok, kanyari, nakausap mo na siya,
Tapos, di ba, nasa Facebook siya, no? Pagka nag-post siya, pwede kang mag-ano doon. Pwede kang mag-comment din sa kanyang mga post, no? In that way, naalala ka niya, in a way, parang nafa-follow up mo rin siya, no? So, it's a building a relationship. Kaya, so I have a question ngayon sa'yo. Ito po yung aking tanong. Gusto mo ba kapag ka nag-post ka, marami nagla-like, marami nagko-comment? Okay? Can you guys type yes kung gusto mo yon? In order para maging ganun, okay, ang iyong profile, dapat ikaw din nagla-like and nagko-comment ka rin. Ayan ha. So, starting from now, invest time kahit 10 minutes lang every day na, okay, so I will build relationship sa mga taong gusto kong prospectin. O, di ba? Ipo-prospect mo sila. So, pwede kang mag-comment dun sa kanilang mga post, di ba? Pwede mong i-like yung kanilang mga post. In that way, nakakapag-build po kayo ng relationship sa kanila. So, eventually, ayan, si Mentor Erica, nakita ko na naman, no? Ayan, so, eventually, mas makakapag-build po kayo ng relationship sa kanya. So, it's really investing time po sa ating prospecting everyday. So, connect. Ayan, dapat marunong tayo mag-connect. Marunong tayo mag-complement. Ayan. So, find similarity and then, pwede mong diretsuhan. No? Mamaya, tuturuan ko po kayo ng iba't ibang way to invite. Pero, pwede rin naman pong diretsuhang I am worldwide na. No? So, yan. So, sa connect, pwede mong sabihin sa kanya, uy, Mark, nakita ko yung post mo. I love your vibe, di ba? It's very positive, di ba? Nagustuhan ko yung share mo. And actually, I'm not sure if this is for you or not, but I want to share it with you. Honestly, Mark, I help a lot of people make money using internet. I think you have the potential maging partner ko dito. So, pwede mo sabihin gano'n, no? Let me know in case you're interested. If not, no big deal. Ayan. So, yan na yung, no? Kumukonek ka na sa kanya, no? Tinatry mo na siyang, kasi ganito lang naman yung, natin, yung ginagawa natin. We're just looking for people na open sa pagnenegosyo. Na open sa second income. Na open, i-improve yung kalusugan nila. Na interesado sa produkto. Now, if not, bakit mo ipipilit? O, di ba? Ganun lang yan kasimple, no? So, social media is like a big party. Ayan. So, imagine, no, laki-laki ng party to sa isang sulok ka lang. Di ba? So, dapat nag-i-engage ka rin. Okay? So, kaya ba natin gawin lahat yon? Kaya? Can you guys type yes? Type yes nga. Simula ngayon, mag-i-engage ako. Mag-a-add ako ng friends, di ba? Hahanap ako ng quality friends, magpo-post ako ng content din to attract. Ayan, okay? So, next natin, yan. So, kaya merong clam, no? Ito yung nauuso din, no? Yung comment, like, add them as a friend, and then message them. So, ang tawag po dyan is clam. So, inviting. Ayan. So, dito na tayo sa inviting. So, by the way, no, sa mga bagong pasok po, IM5, so pinag-usapan dito, prospecting, inviting, presentation, closing, and then follow-up. Pero hindi po tayo magda-dive in ng sobrang lalim, no? Kasi, kumbaga, medyo matagal, no? Pag talagang nag-dig deep tayo sa per topic. So, dadaanan lang natin siya. So, sa inviting, ganito po. Ayan. So, meron po tinatawag na form. Ito yung matagal na proseso, no? It's like kung meron kang oras, you build relationship sa tao, effective pa rin naman ang form. Kasi minsan, may mga tao tayo na meet and we don't know, alam mo yun, yung parang we don't know how to build relationship. O, hindi natin alam paano kausapin, di ba? So, kaya okay rin yung ganito, no? So, nakipagkwentuhan ka about sa family, taga-saan pala yung family mo, di ba? Saan kayo dito sa Dubai, di ba? Pag-usapan nyo, saan ka nag-work? Ako, nag-work ako sa ganito. And not only nagtatanong kayo, also share. Kasi, alam nyo, iba pa rin talaga pagka nagustuhan ka ng tao as a friend. Muna. So, as a friend muna. Okay? Tapos noon, tinatanong mo siya ano yung recreation niya. So, madalas ka nag-ano dito pagka bakasyon mo, pagka wala kang work, ano yung madalas na ginagawa dito? So, yun, nagkukwentuhan kayo about doon. Ako kasi nag-ano ko ganyan. So, you share. And then after nun, kung nakita mo naman, ang form, it is like a digging tool. Okay? Na-try nyo na ba maghukay? Di ba? Meron sa Tagalog, ang tawag ata dyan, pala. Tama ba? Correct me if I'm wrong, no? So, pala ang tawag dyan. So, panghukay, no? Ang form is actually
a digging tool. So for you to find out, ito bang kausap ko, meron bang siyang need sa product ko? Meron bang siyang need sa opportunity ko? O, di ba? So para malaman mo, kasi alam nyo ano eh, baka mamaya kasi, uy, sabi mo dun sa kausap mo, "Sir, alam niyo po, pag ginawa niyo po 'to, magkakakotse po kayo." Yung pala yung kotse niya 10, 'di ba? O, 'di ba? Gusto niyo po yung extra income, 'di ba? Yung pala kausap mong yaman-yaman. So, it's really finding out, sino ba 'tong kausap ko, 'di ba? So that you know how will you communicate sa kanya. Okay? So, it's a digging tool. Are you guys learning? Yan. Type nyo nga, "Yes, I am." Kung may natututunan ba kayo sa pinag-uusapan natin ngayon, no? So, ayan. So, wag po alam nyo, pagdating sa prospecting, marami po kayong maiisip na na strategy, na strategy. So, you find out what works sa'yo. You find out what works sa'yo. So, hindi naman porket shinare dito na, okay, ito lang. Hindi. Marami pang iba. Baka mamaya hindi pa namin, alam mo yon, nadi-discover yung iba, di ba? Malay mo, ikaw yung makadiscover, di ba? Okay? Kaya ngayon, di ba, meron na yung mga Facebook ads. O, kung marunong ka mag-Facebook ads, o di, okay. Kung effective sa'yo, okay. Okay. So, it's a digging tool. So, again, pagka may sasalita, you listen, di ba? Pagka, papakiramdaman mo rin. Minsan kasi pag masyado kang aggressive, minsan yung prospect mas imbis na ma-attract, no, mas lalo lumalayo sa iyo, di ba? So, relax ka lang, no? Tamang tao lalapit po 'yan sa inyo. Okay? So, start with a sincere compliment. Ayan. Ito maganda to. It's really parang nagbibigay ka ng good vibe. Yan, sa mga nami-meet mo. So, kung meron ka nakikitang compliment, share it, no? Kasi maganda rin yung, alam mo yun, nakakapagbigay tayo ng good vibe sa makausap natin. Okay? So, iba't ibang klase po ng script. Again, bago tayo dumako dyan, pwede pong diretsuhang IM. Pwede pong diretsuhang IM, no? So, pwede mo sabihin sa kanya, ba't pala hindi ka pa nagdi-dealer sa IM? Minsan sasabihin nila, wala man nag-invite sa akin eh. Kasi madali lang naman dun eh. Yung capital, ganito lang, di ba? So, ini-explain mo na sa kanya. So, and then, so, pwedeng ma-interest siya, pwedeng hindi. No? So, pwedeng diretsuhang IM na. Di ba? So, pakita mo kung ano yung benefits natin pag nag-IM siya. Kasi, again, no, lahat ng tao po, kahit saan bahay ka pumunta, sigurado ako may kape, may vitamins, may alcohol, ano pa? 'Di ba? May mga beauty products sila. Oh, may sabon. Kahit saan meron 'yan. Kaya lang, imbis na sa iba sila bumibili, walang kita eh. Sa IM ka na lang bumili, may kita ka pa. Kasali ka pa sa mga raffle. O, 'di ba sa company natin, meron tayong once a month raffle. O, tuwing event, 'di ba? Nira-raffle 'yan, nasa 1,000,000 na ngayon. So, nakakatuwa eh, kung mabunot ka pa, edi may 1,000,000 ka, 'di ba? Hindi naman hihinto yung pagbili mo eh. Lagi ka naman bibili pa rin, 'di ba? So, you might as well sa IM bumili so that at least mas maganda yung benefit mo, may negosyo ka pa. 'Di ba? So, pwedeng diretso ang IM. Okay? And also, pwede rin naman yung iba't ibang klase ng invitation. So, dahil kakilala mo naman yan, alam mo kung paano ini-invite ang kakilala mo. No? So, eto, ginagamit din namin to, side project. Ayan, so pwede mong tanongin yung kakilala mo kung open pa siya sa side project. Tapos, meron din yung business proposal. Ayan, so kung yung mga kausap mo, normally, you use the language kung sino po yung kaharap nyo. So, pag negosyante yung kaharap mo, medyo mas professional siya minsan, you use this kind of words. Diba? Sir, may business proposal ako sa'yo. Available ka ba tomorrow? Tsaka catch up na rin tayo. Siguro maganda rin yung ganung word, no? Catch up na rin tayo, sir. Tagal tayo hindi nagkita. O, di ba? So, pwede mo sabihin ganun. So, business proposal script. Hindi na natin babasahin yan. And then, ito isa sa pinaka-effective, yung third-party script. So, ang third-party script, tatandaan nyo lang, nagsisimula po ito sa salitang baka may kakilala ka. Baka may kakilala kang interesadong pumayat. Baka may kakilala kang interesado sa ganitong product. Baka may kakilala kang may problema sa ganito. Baka may kakilala kang naghahanap ng second income. Baka may kakilala kang naghahanap ng negosyo. Pero ang totoo, siya yung inaalok mo. So there's something good about third party, no? Kasi less rejection siya. Okay? And also, sa pag-i-invite po, maganda rin yung meron kang recipe ng curiosity. So, recipe ng curiosity. So,
kung kaya mo makapag-invite na parang nag-i-invite ka at the same time nang curious ka rin. Oh, mas effective po 'yan kasi gusto nila malaman kung ano ba 'yan. Okay, paano ba 'yan? Ayan, okay? So, next, 'yan. So, patulong script, ito isa rin sa effective. So, pwede mong sabihin sa kanya, "Mark, baka pwede naman ako magpa-support sa'yo." So, 'wag tuloy-tuloy, hintayin mo siya sumagot. Ano 'yun, anong gagawin, 'di ba? So, pwede mong sabihin sa kanya, "Mark, kasi meron kaming gathering sa Zoom, do'n sa online selling business ko." Actually, hindi naman sa'kin importante na bumili ka, ma-interest ka o hindi. Importante lang sa'kin kasi ma-expose ko siya sa 10 tao within this week. So, baka puwede ako magpa-support sa'yo. Attend ka naman tomorrow 3 PM. Napakasuwabe nito 'no, napakasuwabe nitong patulong script. This is also effective sa pagbebenta ng product. Para marami maka-try ng product mo, so why don't you message or probably, call yung mga kakilala mo and you can offer this 'no. So puwede mo silang sabihan na, "Uy, Mark, baka puwede ako magpa-support sa'yo. Meron kasi akong product online na mina-market ngayon and gusto namin magkaroon ng maraming customer. Baka puwede ako magpa-support sa'yo, bili ka naman sa'kin, patulong naman. Bili ka kahit isang box lang or dalawa, depende kung ano yung gusto mo." Maganda kasi siya kasi organic. So, it's more on health, nabu-boost yung immune system, nakakatulong siya kung parang lagi kang pagod, 'di ba? O kaya hindi ka nakakadumi everyday, so organic siya. So, gano'n 'no? So, you can also use this patulong script. By the way guys, this is super effective. Alam niyo, meron akong tinuruan nito, 20 ang tinawagan niya, 20 bumili. No joke, okey, no joke. 20 tinawagan niya, 20 bumili. Gulat nga ako, eh. Kasi isa ko na naturuan nito, nakakabenta siya ng 3 to 10 boxes 'no, every day because of this script, okey? So, puwede niyo pong gawin 'yan, ha? So, patulong script, ayan. Business expansion script. So, ito naman, kung may kakilala ka, for example, sa New York, 'di ba? So, yung mga kakilala mo sa New York, puwede mo sabihin sa kanila, "Uy Mark, baka puwede ako magpatulong." Ay, hindi pala patulong 'no? "Mark, na-notice ko nandiyan ka ngayon sa New York kasi may business ako, nag-e-expand diyan sa New York, eh, naghahanap ako ng puwede kong maging kasosyo, eh, alam ko nandiyan ka, eh, I was just thinking, kung sakali ba interesado ka pa kumita on the side bukod sa trabaho mo diyan?" Ito isa sa pinakagusto kong script 'no, kung sakali ba interesado ka pang kumita on the side bukod sa trabaho mo. So, I'm just looking for people na mai-interest. I'm just looking for people na open sa opportunity on that moment. So, kung hindi, walang problema. Okay? So, again, the key, tatandaan niyo po, the key is prospecting every day. Okay? Deal ba tayo diyan mga kapatid sa mga bago? Okay lang ba prospecting every day? Deal? Can you guys type deal? Ibig sabihin lagi ka naghahanap ng bagong kakausapin, makakilala mo, pino-prospect mo sila 'no? Oh, 'di ba? Lagi ka nag-a-add ng new friends. This is the thing 'no, ng ginagawa ng mga diamonds natin sa company. Totoo lang, totoo lang. Ito lang talaga 'yan. Prospecting everyday. Kahit na kumikita na sila ng malaki, they still do prospecting. So, alam niyo, 'wag po kayong ma-overwhelm sa dami ng ginagawa 'pag nagnegosyo ka online. 'Pag bago ka o luma ka, ito lang tatandaan mo, prospecting everyday. Deal? Kaya nating gawin? So, may mga time makalimutan mo man yung ibang tinuturo sa company natin, pero ito huwag mong kakalimutan, ha? Especially sa mga bago. So, presentation, ayan, malapit na tayong matapos. Ito dadaanan ko na lang 'no. So, ang sekreto sa presentation, keep it short and simple. You practice everyday din. Okay? So, tandaan niyo po, practice makes, paki-type nga po sa chat box, ano yung kasunod? Practice makes permanent. Wala pong perfect. Lalo ka lang gagaling ng gagaling pag nagpa-practice ka. So, make sure kaya mo mag-present ng 10 minutes, kaya mo mag-present ng 30 minutes, kaya mo mag-present ng 1 hour. And then 45 minutes, no? That's enough na siguro. 'Di ba? So, practice ka. Kami dati nung tinuturuan pa lang kami, electric fan. So, nagpe-present ako sa electric fan, 'di ba? So, kasi nagpa-practice ka. So, importante po nagpa-practice, ha? So, keep it short and simple, madaling maintindihan, it makes sense, no? Dapat yung pinapaliwanag mo, it makes sense. So, sa presentation, ito magandang tanong. Sa pagpe-present,
Ano ba yung goal natin? Ang goal natin sa pagpe-present is makarelate sila. Okay, makarelate po sila sa inyo. So kaya sa first mga introduction mo, pakilala ka kung sino ka. Sino ka, ano yung background mo, 'di ba? So dapat ano 'no, kumbaga maramdaman nila na kaparehas ka rin nila. Tapos number 2 na sa pagpe-present po bukod sa i-educate natin sila, 'no? Ito number 2 po, education. I-educate natin sila about health, i-educate natin sila about online business, 'di ba? Yung importance nito, guys, I don't know kung nararamdaman niyo 'to, yung artificial intelligence ngayon is really, alam mo 'yon, talagang lumanding na. It's been so many years dinidiscuss na po natin 'to sa company natin na maraming mawawalan ng trabaho because of artificial intelligence. So, kaya the best talaga na makapagnegosyo ka na ngayon dahil hindi kayang gawin ng robot 'yan. So, let's educate them about, alam mo 'yon, the what's happening in the world. 'Di ba? Let's educate them the importance of having a second income. Yung importance ng kalusugan nila. O, yung importance ng pagnenegosyo online. So, our job is just to really educate them eh. And also, yung pangatlo na kailangan na ma-ano mo sa kanila kapag ikaw ay nagtotalk is maitama yung mga maling paniniwala. Ayan. So, yung mga objections, ang tawag ko dyan maling paniniwala, no? So, yung wala akong pera, ang totoo, lahat nagagawa ng paraan. Totoo yan ha. Wala akong time, di ba? Napakarami nating ano, si Mentor Dadel, 'di ba, ng Dubai, nurse. Super busy pero ang laki na kinikita sa company natin. Ang dami nating dealer na nagsimulang walang-wala. Wala talagang pang-dealer. Nagawa lang ng paraan kasi talagang gusto. So, na-educate nyo po sila doon, no? Katulad po kami bilang tambay before, syempre medyo kapos-kapos ka po sa ano, no? Kapos-kapos ka po sa budget. Pero meron kaming pangarap. May gusto kami marating. Kaya kahit wala kaming pang-dealer that time, humanap kami ng paraan para makapag-dealer kami. So, mas nangibabaw yung mga gusto namin marating kaysa kung ano yung reason namin kung bakit hindi namin dapat sisimulan. Okay? Mas nangibabaw yun. So, na-educate kami sa pamamagitan ng presentation. Ayan. So, meron pala kami mga maling paniniwala. Kala namin pag wala kang pera, wala ka ng pag-asa. Hindi. So, hindi pala pera problema namin. So, we have a thinking problem. Okay, we have a thinking problem, hindi kami gumagawa ng paraan that time. So, nung na-educate kami, na-realize namin, kaya pala namin. Okay? So, yan po ang presentation. Next, ayan, closing. So, sa pagko-close, magtataka ka, no? Kapag maganda yung presentations mo, kapag talagang na-educate mo sila, naintindihan nila, it makes sense, minsan kahit hindi mo i-close. Nagbabayad sila. Pero ito yung mga key factors sa closing, yung confidence. Yung confidence mo, binibili yan ng kausap mo. Kaya nga practice eh. Ang presentations kasi, yung kaba mo dyan, yung nahihiya ka mag-present, ang reason kaya kami ganyan, kasi yung skills mo ang baba eh. Make sense? Yung skills mo ang baba oh. Pero pag tumataas yung skills mo, gumagaling ka ng gumagaling, o di ba? Yung confidence mo ngayon, tumataas din. Okay? So that's why, yun nga, no? Yung pagpa-practice is very, very important. So sa closing, again, ang closing po is a question. Yan ha, so tatandaan nyo po yan. Kung gusto nyo makapag-close ng deal, huwag kayong matakot magtanong. Ayan, so pagkatapos ng presentation, you just ask. So ang tawag dito, assumption close. So ano yung assumption close? Ito yung very, 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 very basic pero napaka-effective. So what is assumption close? Tatanungin mo lang siya, Sir Mark, ano pong plano nyo pala dito sa negosyo natin if ever? Gusto nyo ba to i-cash or gusto nyo siya i-credit card? Yan. So yan yung mga assumption close. So paano sir? Ngayon ka na ba magdi-dealer o gusto mo tomorrow na? Yan. So yan yung mga assumption. Kasi kung nagustuhan naman niya. Di ba? So, and then you will be amazed, no? Kapag meron kang certainty, pag sure ka sa sinasabi mo, sure ka sa negosyo mo, alam mo, yung kausap mo nagiging sure din. Di ba? Pagka relax ka, confident ka, nagiging relax din yung kausap mo. Di ba? So, pag convince ka, yung kausap mo naku-convince din. Kaya, talagang napaka-importante ng training kasi it's really more about you. More about you. Okay? Pero may mga iba ring gumagamit po ng mga ganito, no? So, 3 questions to close your prospect.
Mark, kung sakaling gagawin mo 'to, magkano yung gusto mong kitain? Mark, kung sakaling gagawin mo 'to, ilang oras ang kaya mong ibigay? Kung mapapakita ko sa'yo na kaya nating kitain yung gusto mo, ready ka na ba magsimula magnegosyo sa IM? Okay? So, yan yung mga questions. So, practicein nyo to, no? Maganda kapag may nagiging prospect ka rin, marunong ka na rin magtanong. Tapos, ito isa sa pinaka, wag mo rin kakalimutan, no? Kung kaya ng oras, sabihin mo to. Kasi kapag kayo po ay nag-join agad, nakakabit agad kayo sa amin. Yung mga nagdi-dealer po kasi nalalagay po yan pababa. So, meron pong advantage talaga kapag ikaw ay nakapag-decide agad. So, ibig sabihin po niyan, kung hindi ka muna magdi-dealer, syempre marami nagdi-dealer every day. Nasa 1,000 a day ang nagdi-dealer sa sa IM, di ba? So, imagine niyo na lang dami nun. So, after 3 months or after 6 months kang sumali, nalalagay ka dito sa baba. So, wala namang masama kasi marami namang nagdi-dealer. Kaya lang, sayang yung mga tao na nauna ka sana, kaya lang naunahan ka nila sumali. So, sayang, di ba? Paano kung masipag ka? Swerte nila. O, di ba? So, may advantage po yan. Totoo po yan, ha? So, lastly, follow up. Ayan, malapit na ako matapos, no? So, follow up, ayan, ito yung, sinabi ko nga kanina, no? Pwede kayong mag-comment sa post ng prospect mo, di ba? So, pwede mo silang tawagan, di ba? So, may iba't ibang way po ng follow up. So, showing that you are serious. Kapag ka ikaw ay binalikan mo yung prospect mo, kinausap mo ulit, pinuntahan mo ulit, or humanap ka ng way para ma-expose mo yung mukha mo ulit sa kanya, di ba? Maganda nga ngayon yung mga groups eh. Kung kaya mo, gawa ka ng group, tapos sa group na yon, pwede mo siyang i-comment doon. So, pagka nag-post ka doon, pwede mo i-comment yung pangalan niya, makikita niya na maaalala niya ulit, no? Maaalala niya ulit, yung nga pala yung negosyo, di ba? So, yan. So, kaya kailangan pina-follow up. So, within 24 hours to 48 hours po, kapag nagkikita kayo ulit o napapabalik mo siya ulit, mas malaki po ang chance na mag-dealer siya. Kasi kami po natatandaan ko noon, nung bago po kami, nung na-invite kami, wala kaming pang-join. So, nangyari is, pinabalik kami kinabukasan, meron daw meeting, meron daw kaming planong gagawin, meron daw kami, ang dami, hindi ko na matandaan yung exact sinabi sa amin, pero bumalik kami ng office ulit. So, and then, every time na nakakapakinig ulit kami, dun kami parang, oo nga, no, naiintindihan ko na ngayon. So, sometimes hindi kasi nag-gets sa isang, sa isang upuan. So, most of the time, mag-gets nila pangalawa, pangatlo, and then, hindi na ikaw yung nagko-convince sa kanila, sila na mismo yung nagko-convince sa sarili nila kasi naiintindihan nila. Okay? So, yan po yung follow-up. So, using value to follow up. So, ito maganda rin. So, pwede mo sabihin sa kanya, kunyari, meron ka nakitang article na may value with regards sa pagnenegosyo. So, pwede mong i-share sa kanya. Yung, lalo na ngayon, mga branches natin, halimbawa sa New York, pwede mo share sa kanya. May bago tayong products, pwede mo share sa kanya. Uy, Mark, nga pala, just want to inform you, no, may bago tayong product na nung nilabas ang company, may bago tayong sistemang ginagawa ngayon, ito yung ginagawa natin. So, hindi lang siya kamusta. So, saktong-sakto to, Mark, kasi pagka ginawa na natin yung business, ang una natin gagawin ganito, tapos gagamitin natin to. So, ito yung product. Alam mo yon? So, yung way ng follow-up mo sa kanya, may value. Hindi lang yung kamusta. Okay? So, again, no, gawa ka ng sequence. No? Gawa ka ng sequence ng follow-up. Ano ka sa'yo, gawa ka ng sa sarili mo. No? Kasi, normally, ang magandang follow-up yung pagkatapos yung maghiwalay, meron kang thank you, di ba? Thank you follow-up, di ba? Probably after 3 hours, tapos meron kang after 1 day na follow-up, meron kang after 3 days na follow-up, meron kang after 1 week na follow-up. So, ang tawag dyan, follow-up sequence. So, meron kang gano'n. No? So, next mo, maybe after 1 month na, kung talagang pa rin, medyo hindi mo pa rin siya napapa-join, ang next one, maybe after 3 months na, di ba? So, at least lang, nafa-follow up mo siya na nafa-follow up. Okay? So, yun, no? Using value to follow up. Ayan. No? So, ayan. So, again, mga kapatid, no, lahat ng yan, no? Sir TJ, prospecting, di ba? Sir TJ, inviting, presentation, closing, follow up. Pero, here's the thing. Lahat yan, no? Kumbaga, importante lahat yan. Pero again, sa lahat po ng binanggit ko ngayon,
Ito po ang wag na wag mong kakalimutan. Prospecting everyday. Paki-type nga po diyan. Yan ang gagawin mo everyday lang prospecting everyday. Okay? Kasi somebody can do the presentations for you. 'Di ba? Kasi may mga mentors ka diyan, 'di ba? Mag-invite ka, ako bahala mo na kumausap. May mga ganoon eh. Pero they cannot invite for you. So if there's something na talagang kailangan ikaw talaga gagawa, that is prospecting every day. And always remember, as I end po, no? As I end and after this, tatawagin ko na po yung mag-share sa atin. Always remember, ang kalaban lang po natin sa tagumpay, sa pagnenegosyo sa IM ay number one is lack of knowledge. You don't know how to do it, so ang solusyon po dyan, training. Kailangan mong malaman lahat ng sekreto ng mga mentors natin and then you come up with your own system na, uy, okay, ganito yung gagawin ko. Okay? So, number 2 is lack of courage. So, takot ka mag-prospect, takot ka mag-video, mahina ang loob mo. Okay? So, gamot po dyan, ang gamot po dyan, of course, sa training pa rin kasi marami kang nare-realize sa training, pero ang isa sa pinakagamot po dyan sa lack of courage, tandaan nyo po, lakasan lang ng loob. Kailangan po malakas ang loob nyo. Okay? So may mga times na kahit na hindi ka sanay, hindi ka comfortable gawin, kailangan mong gawin. So, lakasan ng loob. Then number 3, 'di ba? Lack of knowledge, lack of courage, o 'di ba? Yan ang mga nararamdaman natin sa pagbi-business natin. So, okay? So lack of knowledge, lack of courage, and lastly is wala nang iba, yung tinatawag na katam. Okay, so si Katam. Na-meet nyo na ba si Katam? Yung tinatamad ka, no? Minsan alam mo naman paano gagawin, paano mag-prospect, di ba? We are living in a time na pinakamadaling mag-prospect kasi one click lang may prospect ka na. So pero pag tinamad ka, yun, matinding kalaban yun, no? So si Katam, no? Ang gamot po diyan, unti-untiin nyo. Okay? So kung meron kang goal, break it down sa maliliit na goal. Okay? O kaya kung gusto mo, talagang gusto mong may progress ka, you can do yung tinatawag na super small things. Super small things. So pero ang importante nun, nagmo-move ka, no? So pag tinatamad po kayo, ano man ang ginagawa mo sa negosyo natin, just do kung hindi mo kaya ng massive agad, just do little things. And that will create momentum. Kumbaga parang sa pagja-jogging, no, kung tinatamad ka mag-jogging, maglakad ka lang. Tapos magugulat ka na lang ginaganahan ka ng tumakbo, di ba? So ganun po 'yun. So yun po ang kalaban natin sa tagumpay, lack of knowledge, lack of courage, tsaka si Katam. Yan tatlo na yan ha. So at least alam natin. So, may natutunan ba tayo, no? Ayan. So before I end, ako po ay magtatawag na ng ating of course, no? Napansin namin almost everyday na. Almost everyday may nakakabili ng sasakyan sa company natin, may naglalabas ng sasakyan. So, once again, we have a car reveal ngayong gabi. Okay? So, kung sino po siya, of course, let's watch this. No eyes has seen, no ears can heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Malayo pa, pero malayo na. One of the things I've learned is being grateful in small things is the key to the big things. God can surprise us sa mga panahon na akala natin imposible. Pero pag siya ang nagsabi, phenomenal.
Okay, grabe naman yung video na yun. Nakakaano, no? Siya po ay nurse by profession sa Philippines, no? Former esthetician in Canada. No, nasa Canada po siya kaya nakita nyo kanina may snow, no? So multiple gadget incentive achiever, Emerald Elite Executive po ng company natin. 2 Million Circle, founder of Team Chosen, Phenomenals. Ayan. So palakpakan po natin. Milyong-milyong palakpak, no? Virtual clap mga kapatid para sa ating new car reveal, Mentor Wea Amores Delgado. Palakpakan naman po dyan. Palakpakan po. Hello! Hello, thank you, Mentor TJ. Virtual clap din po kay Mentor TJ. So, napakamalapit na naman na training coming from him. And Mens, it's a privilege na mati-up o ma-introduce ng isang TJ Villanueva. Ayan, mga Mens! Grabe. Amazing Ayan, morning sige po. Men, pwede po kayo mag-share screen ulit, no? Okay po, Men. Ayan. Shout out to my Shout out mother muna, shout team. out. Yes, to my mother team, Team Phenomenals, and of course, my beloved team, Team Chosen Phenomenals. I know proud na proud kayo ngayon sa akin. Grabe ang ingay ng chat box. Ayan, daming palakpak ko kay Meter TJ. Yay! Ayan mga men. So before anything else, I would like to introduce myself sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. So by the way, I am Mentor Wea Amores Delgado. Ayan, hashtag millionaire at 30. So dito na po tayo naging millionaire, yung 30 years old tayo dito kay I Am Worldwide. And you know what? I came from the Philippines. I was born and raised in the Philippines. Syempre, this is my family. Isa akong anak ng OFW. Dalawa lang kami magkakapatid. Bunso ako at si mama na nag-alaga sa amin. So, she's a housewife. At napatapos po tayo ni Papa ng nurse. So, we are a nurse by profession. Licensed po tayo sa Philippines. At kaway-kaway sa mga nurses dito, sa aking mga schoolmates, San Juan de Dios Educational Foundation Incorporated. At nag-work po tayo as a company nurse sa isang pharmaceutical company. Meron doon na nag-i-inject ng gluta, nagpapapayat, stem cell therapy. Yun po yung ginagawa ko aside sa pag-BP. At you know what? Since alam naman natin no, na yung sweldo sa Pinas ng mga nurses is very little. So ako, ang ginagawa ko, nagda-racket po ako right after work. Ang binebenta ko po itong mga glutathione boxes sa work namin. So yan po yung niraraket ko. No, madami kasi mga Pilipina, mga Pinoy na gustong pumunta, yung mga gustong maging kutis artista. So ang ganda po ng racket ko na yan. At pasintabi po, minsan nahiya na po akong i-share tong screen up na itong shot na to. Though ito po kasi yung ginawa ko talaga yung after graduation, mas gusto ko po kasi talagang maging artista. Ayan, pasintabi. Pasintabi mga mens. Okay. So, pag tinatanong ako, ano bang gusto mong maging nung high school? Alam niyo po, first choice ko talaga yung pagiging artista. Second lang yung nursing. So, since parang malabo yung pagiging artista, pinush na po natin yung nursing. So, ayan. So, nag-racket po tayo. Even nung college ako, after school, nagaganyan po tayo. Para feeling ko kasi dyan po kami makakaahon sa hirap. Hindi naman po kasi kami mayaman. Hindi po ako laki sa yaman. Ang address nga namin, Don Carlos Village. Pero sa totoo lang, sa gilid po kami nakatira. Sa gilid ng village. At you know what? Ayan, pero sobrang hirap maging successful sa ganyang industry. Pero ayun, at least na-try natin, 'di ba? And fast forward, nakarating po tayo dito sa Canada with the help of my husband. At meron na din po kaming 2 little beautiful girls. And sabi po sa akin nung pagdating dito, i-push mo yung nursing career mo. I-push mo yung para malaki yung sweldo. Sabi ko naman, hindi ko nakikita talaga yung sarili ko working sa hospital. Hindi talaga. So, since yung work ko sa Philippines, yung company nurse nga, related sa beauty side, mas gusto ko pong pinush yung pagiging esthetician dito. So, nag-aral po ako ng aesthetics dito sa Canada para magkaroon po ng sariling negosyo. Kasi, na-realize ko nung pagra-racket-racket ko, mas madaming kita. Alam mo yun? Kesa nagtatrabaho po ako, fix yung salary, yung tulong sa atin, di ba? Wala, parang hindi sa atin lahat nakukuha. Pero yun, kaya ako nag-aesthetics para magkaroon ng sariling negosyo. At ito, yan po, yan yung nandyan dito sa basement namin. Yan po yung ginagawa ko before I Am Worldwide. So,
Pero natigil po yan ng pandemic, 'di ba? So, hindi din po okay. Ayan. So, ito ako, esthetician, nag-apprentice ako that time. And ginagawa ko yung business, part-time ako before. Part-time, tapos nag-aayong worldwide. Kapag may client ako ng ganyan, nagse-cellphone ako, or kapag wala, nagse-cellphone. Ayan, yun yung ginagawa ko. Or minsan, kapag may fini-facial, meron po akong AirPods nandito sa tenga ko. Nakikinig po ako ng training kasi I don't let myself na hindi makanood or makakinig ng training. And dumating din sa point na yung music ko sa sasakyan is IBP at yung movie ko is IDBP. Ganun po ako nag-start. So, part-time. At ngayon, full-time na pong ginagawa si I Am Worldwide. Thank you, Lord. And this one, John 13 verse 7, nag-unfold po sa akin to, mga mentors. Habang nandito ko kay I Am. Sabi dito, you do not understand now what I am doing, but someday you will. Looking back, na parang, nung nasa Pinas kasi, ang hirap-hirap po talaga ng buhay. Parang ang hirap-hirap umasenso. Pero naranasan ko nung nagra-racket ako, pupunta ako dun sa lugar, pero magka-cancel yung client. Alam mo yun, magko-commute ka, mag-LRT ka, pero pagdating mo dun, cancel. Tapos there was a time na talaga naiyak na lang ako na, Lord, ano ba 'to? Parang ang hirap naman ng buhay. Parang laging ang pinagdadasal ko is maging mayaman. Kailan Lord, gusto po namin gusto ko pa maging mayaman at even po kahit na sa jeep, ini-imagine ko ako yung nagda-drive ng sasakyan. Gano'n po ako nag-start ng kahit sa bahay namin magwo-work kasi ako, maglalakad ako papuntang Baclaran LRT, lakad lang po 'yan, Buendia lakad papunta sa work. Lagi po ako nagdadasal, lagi ako nag-i-imagine ng magandang buhay for me at nag-unfold po 'tong verse na 'to, yung John 13 verse 7 sa'kin na nandito na kay I Am. Kasi yun pala, kaya pala ako nag-nursing para makilala ko yung husband ko. Kasi yung husband ko pinsan po ng ka-work ko. So, pinakilala sa'kin para makapunta ako dito sa Canada. At kaya po ako nandoon sa work na yon, hindi po ako nasa hospital kasi para mag-esthetician po ako dito sa Canada. At dahil nag-esthetician po ako dito sa Canada, na-meet ko po yung angel mentor ko. I know you're watching, Mentor Elaine. Sobrang grateful po ako dito sa taong to. At tama sa training ni Mentor TJ kanina, no, timing. Timing po yung nangyari sa akin kasi lagi po ako naghahanap ng additional income. At tamang-tama, ginawa po sa akin ito, 3-feet rule, fini-facial ko siya. Sabi niya, "Ate, alam mo ba yung Garcinia?" Eh, since po ako, user na po ako before ng Garcinia. Sabi ko, "Oo, alam ko." Nainteresado po ako kasi ang sabi niya sa akin, yung gold package niya na-sold out po in 2 hours. Sabi ko, "Wow, gusto ko din nun." So, I'm like, "Okay, sige, try natin." Na-sendan po ako ng presentation. And you know what? The rest is history. Naging best friend ko hindi ko 'to kilala, cold market, pero naging best friend ko po. Hindi lang angel mentor, pero naging best friend ko po. Siya po yung dahilan. At ito, hello Mentor Ben, ito po business talk after ko po napanood yung video presentation. Wala po akong one-on-one IBP as in presentation, recorded presentation lang. Yan lang po yung nangyari, tinok ako. Pero sabi ko, sige join po ako. Kaya ko yung gold. Hi, 1,000 something yung gold dito, kaya ko. Pero you know what, Mentor Ven, alam natin si Mentor Ven, Jade Queen yan. Wala po akong pan-jade baka mentors, pero ginawan ko po ng paraan na mag-jade kasi nakita ko po yung ganda ng kitaan ng jade. Kasi never po ako nakahawak ng 300,000. Never pa ako nakaipon ng 300,000. Eh, 4 lang na jade. Parang dun ako, wow, 4 lang na jade. Gusto ko yun. Ginawan ko po ng paraan, umutang po ako sa husband ko. And hindi din siya okay nung that time. Syempre, negative. And sabi ko, ako nang bahala, babayaran kita. Sabi ko sa kanya, babayaran kita. And you know what? Praise God. After 2 months po, na-sold out lahat ng jade package ko. Nabayaran ko yung husband ko, may money po tayo sa system, may nag-join sa atin 2 jade. Isa po yung mother-in-law ko kasi nakita niya yung product selling eh. Maganda talaga yung product selling namin dito nung 2019. Tapos dito yung mga panahon na naghanap po ako ng makakasama. Sabi ko, extra income is real, ask me how. So,
Pero wala pumapansin. That was 2019 ha, and not until nung pandemic na nag-boom na po talaga yung I Am Worldwide dito sa Canada. And nung 2020, umuwi po ako ng Pinas just to get my check. Si Mentor Ven, gusto niya po akong papuntahin sa office. Eh ako, ayoko naman po talaga mag-network kasi ako, typical Filipino mindset. Ang tingin sa mga networker is cheap. Ganon. Ganon ako before. Pero look at me, di ba? Is a proud networker ngayon. And sabi niya, punta ka sa office. Ako, ayoko po talaga. Parang, you know what? Naging thankful ako nung may pumutok ng isang case sa San Juan. Sabi ko, yes, hindi ako makakapunta. Parang, pero may pinagsisisihan ko na yung mga mesa, hindi ako nakapunta sa office. Tapos, nag-meet na lang po kami sa Shangri-La. I think sa Shangri-La po yun eh. Just to get my check. And then after nun, ayoko na talaga. Ayan, kasi nakuha ko na yung pera ko. Okay. Pero you know what? During that meeting, kinakausap niya ako na mag-start ulit, ganyan. Oo lang ako ng oo. Oo, pero at the back of my mind, ayoko talaga. Ayoko po. But you know what? Pandemic hit us. Pagdating ko po dito, pagbalik ko dito sa Canada, na-lay off ako sa work. Yun yung nangyari. And you know what? Pandemic is a blessing for me and I Am Worldwide na dahil nakaposition na po yung account ko 2019. Nandyan lang siya, pwede tayong bumalik, di ba, anytime? Bumalik po kay IM. Ginawa ko po yung business proper noong 2020 during pandemic. And ito, I would be forever grateful sa upline ko, sa angel mentor ko, na siya po kasi talaga yung dahilan kung bakit ako nandito eh. Sabi niya sa akin, ate, mag-post ka sa group. Eh ako, yes, mentor lang ako. Nag-post po ako sa group without knowing na ang dami pala talaga nangangailangan ng produkto dito. And yun na po, doon na po nag-start na bumalik po kay IM. Na in-invite ako sa Zoom meeting, na hindi po ako nagpapakita, talaga naka-off cam lang ako. Dumating din sa point na inad ako sa group chat, hindi ako na mindset, nasa group chat, ang ingay ng group chat, alam niyo ginawa ko? Minute. Minute ko po talaga. Pero, di ba, during pandemic, wala tayong ginagawa dito sa bahay. So, nakita ko yung mga messages, may mga pay-ins. May mga pay-ins sila mga Sabi ko, wow, nakaka-inspire naman. Parang ako, wala akong ginagawa dito sa bahay, wala akong pinagkakitaan. Try ko nga ulit. Sabi ko kay Mentor Elaine, Mens, magli-leave ako sa Phenomenals, i-add mo ko ulit. And then the rest is history. And this one, if Mentor May, if you are watching, I don't know kung natatandaan ni Mentor May to, ito yung hindi niya pa ako kakilala nito. So, nag-guest siya sa amin. At nakita niya ako na ang lalim ng hininga ko. Parang, gumanon ako. Kasi nag-goal setting po kami yan eh. Sabi niya, tinawag niya ako, she called out my attention. Kuya, bakit ang lalim naman ng hininga mo? Anong iniisip mo? Sabi niya gano'n. Sabi ko, Mens, gusto ko po kasing mag-jade for you. Sabi niya, ilan pa ba? Sabi ko, Mens, 2 na lang. Sabi niya, buti ka nga 2, ako 4 pa. Oh, di ba? Sabi ni Mentor May yun. Oh, and then, you know what, mga Mens, because I did the process, I underwent the process, I did what my mentor told me to do. Thank you, Lord. Nagkaroon na po tayo ng jade for you 2 times, gold 3 times, and 6 times na silver na give me 5. So yan po yung total na naging achievement natin. Ng bonus natin itself dito sa company in 2 years. And naging sapphire po tayo after 3 months na ginawa yung negosyo proper. And you know what? Di ba sabi sa atin, kapag sapphire, dapat mag-ruby ka agad. Huwag kang maging makampante dyan. Mag-set ka agad ng higher goals. So ako, set ako, okay, I am Ruby. Declare, I am Ruby, hanggat hindi po nangyayari. Dumating sa point na pagod na po talaga ako mag-declare. Naging emo na ako, tinatawag ako mag-declare, ayoko mag-declare, umiiyak ako sa sasakyan. Kasi parang, declare ng Ruby, pero hindi naman nangyayari. Parang ang hirap, parang gano'n. But you know what, mga mens? Ito yung nangyari. From sapphire, tinalon po natin to emerald. But during that time, sobrang challenge po ako niyan. Sobrang challenge ako personal. Pero naniniwala ako na kapag meron kang challenges, ang kasunod niyan is blessing. Agree po ba? Kaya minsan na-excite ako kapag na-challenge ako eh. Kasi feeling ko, ay,
ano kaya? Ano na kaya yung kasunod nito? Ano na kaya yung blessing after this one? 'Di ba? So, yun po yung nangyari sa'tin and thank you, Lord. Hindi ko po yun magagawa without the help of my team, Team Chosen Phenomenals. Thank you so much sa inyo. Wala pong Mentor Wea, walang Emerald, walang magkaka-reveal kung wala pong Chosen Phenomenals. At etong name po namin, yung team name namin, sabi, so na-engage na po kay I Am Worldwide, 'di ba? Nakikita ko na may mga team names. And I'm like, ano kaya magiging team name ko? Sabi ni Mentor Ven, ipag-pray mo. Kasi pinag-pray niya po yung team ng Phenomenals, ng name ng Phenomenals. And I prayed for it. Ang daming pumasok sa isip ko, pero sabi ko, meron na yung mga iba eh. May mga team na yun eh. And you know what? Nung nanonood ako ng live, yung boses ni Pres, biglang bigla akong narinig si Pres. Nasabi, chosen ka. Many are called, but few are chosen. Sabi ko, hala, ito na yun. Ito na yung team name ko. Tapos kinabitan ko na po ng Phenomenals kasi I know Chosen Phenomenals ay nag-iisa. Kami lang po ang Chosen Phenomenals dito sa Ayaw Worldwide. Kaya dyan po nabuo yung Chosen Phenomenals. At kung ikaw, nag-uumpisa ka pa lang, mag-isip ka na ng team name mo, pag-pray mo din yan kasi for sure, lalaki ka din, isa ka din sa magkaka-reveal, isa ka din sa mag-share dito sa Ayaw Worldwide. At eto na kami, bago pa lang po ako niyan, no, 2020 yan, nagpa-event na po ako. At 2021, tinuloy na po namin, nag-annually na kami. And ito po yung last 2 days ago, at sila po yung nakanood una ng car reveal. At gulat na gulat din sila, nakakatuwa yung reaction. Ay, ipopost ko na lang yan. So, meron din po tayong 3 sapphire at isa na din po tayong millionaire maker sa katauhan ni Mentor Bernadette Valinado. Mens, galawin mo yung baso, andyan ka ba? So, isa na din po siyang Ruby Elite Executive. At, sabi ko nga, no, nag-join lang ako for additional income. But this company gives me extraordinary income. Kung nakita nyo dito, 2021 yan, nag-700,000, na-experience din po natin kumita ng 100,000 in 2 weeks, in a week, di ba? At no wonder po, kaya in 10 months, nag-1M po tayo. Grabe po talaga. Never in my wildest dreams na, alam mo yun, makapag 1M tayo. Akala ko kasi sa pag-artista lang, di ba pag nanalo ka sa contest, meron kang 1M, di ba? Pero tingnan nyo, poster pa lang ni I Am Worldwide, pang-artista na. Dito pala tayo magiging artista. Ayan, tinupad pa din ni Lord. Tapos, after 9 months, na-hit po natin yung 2 million circle. I'm overwhelmed po sa mga nangyari sa akin, sa mga blessings po ni Lord dito sa buhay namin. And eto, habang nag-aalaga ng anak, dalawang mga chikiting, di ba? Meron tayong savings na ganyan. At wala na yan. Winidraw ko na po yan, nilagay ko na po sa investment. Praise God. Gadget incentive achiever din tayo as well for 2 consecutive years. 'Di ba? Malibre lang tayo ng kape, malibre lang tayo ng pamasahe. Ang saya-saya na natin. So what more pa kapag gadgets? Ayan, napaka-generous ni IM. Next travel na. Ayan. Naging ano din po tayo, top mover ng Team Phenomenals, ng Team Blast, ng IM Worldwide, and ng International as well, noong October 2022. Ayan. So, dating mahiyain mga mens, ako, hindi po ako nag-open ng cam, nahihiya, kinakabahan kapag tinatawag, pero na-unleash yung potential dito sa I Am Worldwide. Nag-speak na po tayo sa IBP, nag-guest na din po tayo sa mga iba't ibang team. So, dito talaga nahahasa tayo eh. Hindi lang tayo pera-pera, personal growth din yung gusto ko, kaya ako nagsistay din dito kay I Am Worldwide. Na kasi sa work ko wala talagang growth. Dito meron eh. Lahat na touch. Lahat. Personal, spiritual, emotional, lahat. Financial, di ba? So, ayun, kay I Am Worldwide lang yan. Kaya hindi po ako nag-give up talaga. And I see the beautiful future, I see the brighter future here in the company. Kaya kahit mahirap, kahit minsan nahihirapan, na-challenge, kumakapit. At ito, alam niyo, ito na yun. Hi! Yung nakita ko po itong poster na to kahapon, bigla akong kinabahan. Sabi ko, hala, ito na talaga. Surreal. Surreal yung feeling. Na, ang mindset ko kasi before, bakit ako maglalabas ng sasakyan? Eh, meron na kaming sasakyan. Hindi ko kailangan yan. Hindi ko po naisip na talagang dadating yung point na to. Kasi,
sabi ko nga meron na kaming sasakyan. Pero nung nagtitraining tayo, uma-attend tayo ng training, na yun pala kasi ang isa sa formula, 'di ba? Isa sa formula, hindi ko makakalimutan yung training ni Mentor Erica Soreda, Men's Ikay, na about the formula of success, na maglabas ng first car. So, okay, sige. Kasi gusto ko din ma-achieve yung mga na-achieve ng mga top mentors. Okay, labas tayo ng first car. And you know what? Ngayon, iniisip ko na, ano kaya ang next sports car? Ano kaya next sports car ko? Saan ko kaya ipapark? So, ganun na po yung mindset natin ngayon, na kahit nandito tayo sa ibang bansa, I'm talking about our business partners worldwide, na kahit meron ka ng sasakyan, since ito po kasi yung formula natin, labas din tayo ng sasakyan. O kung ano, pwede mong ibenta, mag-switch ka, 'di ba, ng bago. Kasi ito yung formula eh. Pero sa amin po ang nangyari, mamaya may kita nyo, kasi we get to keep the other car and this one and this car. And naglabas din po ako para sa team. This is not for myself, but this is for my team. Team Chosen. I know kaya nyo. Kasi nakapaglabas si Mentor Weya, kaya nyo din. You are next. Excited po ako sa magiging next. At ito po yung journey ng car hunting namin no October 25. Last year pa po ako naghanap kami ni Papi, ng husband ko. So, ito ang binibigay sa amin is second hand. Kasi ang hirap na pong makabili ngayon dito ewan ko po dito sa amin, mahirap nang makabili right away. Hindi katulad before. So, kailangan mo mag-antay ng 6 months to a year, minsan 2 years. So, ang binibigay sa amin second hand, and I don't like second hand cars. So, okay, itinest drive namin yung Tundra. Ang ganda, ang laki, ang bilis, ang taas, ang lakas ng hatak. Ito, ang ganda, ito na. Ito na. So, ito na po yung nangyari. So, sa first dealership na pinuntahan namin, so, hindi kami nagtagumpay. So, we went to another one. Ayan, amazing morning. Today is October 26. So, pupunta kami ngayon sa dealership kasi mag-hunt kami ng i-reveal na sasakyan for I Am Worldwide, and praying na nandun at praying na maka-order kami ng gusto naming sasakyan. Kasi balita ko ang tagal ng mga release ng mga orders ngayon for cars. I don't know why. But kahapon nagpunta na din kami sa ibang branch. And ngayon, ibang branch naman. So, hunting talaga. Para lang sa inyo, makapag-reveal tayo. Kasi grabe yung I Am Worldwide. Hindi ko to magagawa kung hindi na fully paid yung sasakyan namin, which is gamit. Itong sasakyan na to, hindi ako makakapag-reveal ng bago kapag hindi ito nabayaran. So, nabayaran to because of the help of I Am Worldwide business. So, thank you, Lord! Ayan. So, ayun. So, dalawang dealership yung pinuntahan namin that day. Ayan, amazing. Dalawang dealership yung pinuntahan namin that day, and nakapag-down kami, 1,000 Canadian dollars doon sa pangalawa. And then sabi nung una namin pinuntahan, mayroon daw siyang sasakyan na dadating in 3 weeks. Ang ginawa po namin kasi sa pinagdownan namin, sabi ang waiting is 6 months to a year. Okay, sige. Kaya sabi ko kay Mentor Ben, baka by April pa ako makakapag-reveal. Kasi yun yung waiting. But God is good. Binigyan po kami ng earlier. So, na-release po yung car namin noong November 21. Inantay ko lang talaga yung videographer, ngaya no January tayo nakapag-reveal. No? So, ito na-release na. Ito yung post ko noon. The best is yet to come. Thank you, Lord, for everything. Akala nila may baby boy kami. Di ba? Kasi blue. Pero ito, blue kasi din yung si Tundra. So, ayan, brand new po siya. At ako po yung naglabas niyan from the dealership. So, takot ako mga kasi ang laki. Tapos parang ang tipot. Kaya ang bagal kong maglabas. Parang yung feeling ko niyan is nanganak. Alam mo yun, pagkalabas na sasakyan, doon ako nakahinga. Ayan, thank you Lord, grabe. Okay. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon na nagsasalita ako dito as a car achiever. Ayan. So, amazing morning. So, we're going to Mr. Rims to get Tundra new shoes.
Ayan, so pinapalitan na po namin ng gulong right away after 2 days si Tantan para mas pogi. Ayan. So, eto mga mess, iwanan ko na lang po kayo. Kung yung iba nasa-challenge dahil may iba't ibang responsibilities, anak, trabaho, um, school, 'di ba? Plus yung nagsasabay si IM. Ang ma-advise ko lang mga mess para talagang mapagsabay natin silang dalawa is you have to have a deeper foundation dito kay IM Worldwide. You have to attend trainings, you have to attend mentorings, you have to connect to your team para magkaroon ka ng deeper foundation. In that sense, kapag may deeper foundation ka na dito sa negosyo, hindi ka na mabilis mawawala. Agree ba? Hindi ka na mabilis mawawala kasi na-set na yung mindset mo, na tama na yung mindset mo, talagang yung vision ni Lord na binigay sa'yo is andyan na, yun na lang eh, ready na eh. Tayo na lang talaga yung kulang pero we have to pagsabayin ang responsibilities at IM Worldwide kasi kapag hindi mo yan ginawa, ikaw yung mawawala at yung vision na binigay sa'yo, hindi yun matutupad. Kasi yun lang talaga, you have to palilimin mo yung sarili mo dito sa company para hindi ka mabilis mawala. Wag mong iaalis yung sarili mo sa apoy. Ang apoy mo yung team. Dapat ikaw pa yung mas magsilab doon sa apoy ng team mo. Okay? So yun po yung isa sa key para hindi ka mabilis mawala at para mapagsabay mo si IM at yung responsibilities mo. Kasi habang ginagawa mo yung school mo, habang mag-aaral ka, habang mag-aalaga ka ng anak, nasa mind mo or nasa dugo mo na yung IM Worldwide, isipin mo, ay, kailangan kong mag-post. Kailangan kong umattend ng training. Kailangan kong mag-follow up. Kasi you know the future is clear. Right? Kaya yun yung talagang advice ko sa lahat, mga men's training. Attend, connect. And lastly, if what you see is not what you saw, kung ano daw yung nakikita mo ngayon, kung ano yung nakita mo, pero if what you see is not what you saw, kung ano yung nakita mo, pero yun yung, iba pa yung nakita mo ngayon, sa vision na binigay sa'yo ni Lord, then what you see is temporary. Hindi pa yan. Hindi pa yan. Kung yung vision na binigay sa'yo, hindi pa yan yung nasa harap mo, temporary pa lang yan. Magbabago pa yan. Because the best is yet to come. Basta you don't give up. Okay? Don't give up. And that's everything. Doon lang po ako magtatapos. I just want to thank you, to thank Mentor May, Mentor Kath, Mentor Krisha, Mentor John, Mentor Ven, sa pag-guide sa amin all throughout this journey. And Mentor Ven, di ako mapapagod magsabi sa'yo na I'm so grateful for your life every day, forever and ever. And Mentor Elaine. And of course, to our BODs, President Alvin Marvin Gueder and VP Aika and GM Anna, thank you so much for building this company for all of us. Thank you, Lord. Once again, I am Mentor Weya. I am proud Phenomenals, chosen Phenomenals, and I am worldwide. To God be all the glory. Grabe naman yon. Hoy, Mentor Weya, no? Ibig sabihin talagang effective yung prospecting everyday. No? Yes, Kasi yung nag-invite sa'yo, clarify natin, no? Hindi mo siya kilala talaga. no. Grabe. Kaka-inspire So, palakpakan po natin si Mentor Elaine, no? Tama, si Mentor Elaine, tsaka ang iyong napakagaling na Mentor Ven. Palakpakan po natin sila. Yan ang, syempre, every success ng isang leader, may mga iba pang leader na tumulong, di ba? So, Mentor Weya, once again, congratulations po sa inyong car. Thank you. Can you guys comment, I am next? Kung ramdam mo. Kasi Mentor Weya, no, once upon a time, ikaw ay nanonood lang din dati. No? So, every time may nagka-car reveal, nanonood ka lang din, no? Tapos ngayon, ikaw na. So, kaya sa mga nanonood ngayon, I'm sure, ikaw na yung susunod. Okay? So, thank you, Mentor Weya, and maraming salamat po sa pag-attend ng training natin ngayong gabi. And always remember, prospecting every day. Grabe. Thank you. Magpe-play lang po ako ng natin.
as we live, no? So, thank you very much po, Mentor Wea. Napaka-inspiring ng iyong journey. Picture No? tayo, men. Picture pala. Picture po. Sige po. Ilan po, Ayan, bago tayo mag-picture. Mentor TJ yan eh. Okay. Po, ayan. Game. Uy. Ay, mas malaki. Hindi, ganito na lang. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. Thank you, men. Ayan. Thank you for attending, everyone. Thank you, God bless mentors. you po. God bless.